Crystal, where are you? The investors are looking for you. Ikaw na lang ang kulang dito. Gigil na sambit ni Mommy sa akin sa kabilang linya. Mommy, nasiraan ang car ko. Ani ko at binalingan ang driver ko na kasalukuyang kausap ang isang lalaki. Mukhang dito aayusin ang kotse ko. Pwede naman siguro kayo mag-meeting na wala ako. Pinaypayan ko ang aking sarili dahil sa init ng araw. Gosh, hindi ako sanay sa mainit. Are you crazy? Halos mabingi ako sa lakas ng pagkasabi ni Mommy. Mukhang nanggigigil na talaga siya sa akin. You are the CEO. You think sisimulan ng meeting without you? Bumuntong hininga ako at napailing na lang. What do you want me to do? Commute? Hell no! At isa pa, wala akong magawa kasi nasira nga ang kotse. Message me your location at ipasusundo kita dyan. Okay, Mom. Napapikit ako nang binabaan ako ng tawag. Dumilat ako at tiningnan ang phone ko. Nakita ko ang mensahe niya at napairap na lamang ako. Hindi na lang sana niya ako ginawang CEO. Masaya sana buhay ko at hindi na stuck sa kumpanyang walang kabuhay-buhay. Akma kong ilalagay sa bag ang phone ko nang biglang may humablot at tumakbo palayo. Namilog ang mata ko at napasigaw. Magnanakaw! Sigaw ko. Naalerto ang driver ko at napatingin sa akin. Akma kong hahabulin ang magnanakaw nang maunahan ako. Nagulat ako nang may tumakbo mula sa likuran ko at hinabol ang lalaking humablot sa phone ko. Agad ko itong sinundan. Ma'am! Tawag ng driver sa akin. No, hindi pwedeng manakaw ang phone na yon. Bukod sa nandoon ang mga mahalagang dokumento, may mga secrets yun at ayaw ko na may ibang makakita. Nahabol ng estranghero ang lalaking nagnakaw ng phone ko at sinuntok niya ito. Tama na, pare. Tama na. Surrender ng magnanakaw at inangat ang kanyang kamay. Bugbog sarado na siya ngayon at kinuha naman ng lalaki ang phone ko mula sa magnanakaw at saka ibinigay sa akin. Thank you. Natigilan ako nang makita ko ang kanyang mukha. Para akong natulala saglit dahil sa gwapo niyang mukha. Moreno siya at may clean cut hair. Para siyang artista kung bibihisan siya ng maayos. Miss. Natauhan ako nang magsalita siya. Napakurap-kurap ako at saka agad na tinanggap ang phone. Agad niyang binalikan ng lalaki na akmang tatakas na at saka tinadyakan niya ito kaya bumulagta ito sa sahig. Hindi ko na siya napasalamatan dahil dumating ang sundo ko at may pulis din na dumating. Mukhang driver ko ang nag-text ng location namin. Imbis na matakot dahil sa nangyari, ay halos hindi na maitikom ang bibig ko dahil sa nangyaring pagligtas sa akin ng gwapong lalaki. Hindi na mapawi-pawi ang ngiti ko na kahit si Mommy ay nagtataka na sa akin. May gana ka pang umiti ngayon? Munti ka nang manakawan! Asik ni Mommy. Nginitian ko siya. Mommy, ang gwapo nang nagligtas sa akin. Hindi ko natiis na sabihin yun. Napangiwi si Mommy at saka napailing na lang. Ewan ko sa'yo, Crystal. Get inside. They are waiting for you. Pagkatapos ng meeting ay agad kong tinawagan ang sekretary ko na si Micaela. Mas matanda si Micaela sa akin ng 4 years. Mukha siyang manang sa paningin ko dahil sa pananamit niya, pero it doesn't matter to me. Dahil importante siya sa akin, lalo na sa trabaho. Kapag kasi may desisyon ako, tapos tingin niya ay pangtanga na desisyon, nagsasuggest siya ng dapat gawin at yun ang nagustuhan ko. Bakit po, ma'am? Tanong agad ni Micaela pagkapasok niya sa opisina ko. May ipapagawa ako sa'yo. Ani ko at ngumisi. Hanapin mo ang lalaking nagbalik sa phone ko. Inilapag ko sa desk ko ang flash drive. Nandyan ang copy ng CCTV. Help me find him and bring him to me.
Bibigyan ko siya ng gantimpala. Kinuha ni Micaela ang flash drive na nakakunot ang noo. Lumawak naman ang ngiti ko at biglang na-excite. Gusto ko siyang makita ulit. Ma'am, may gusto ka ba sa lalaking nagbalik sa phone mo? Natigilan ako sa tanong ni Micaela at saka napatingin sa kanya. What? Ang creepy po ng ngiti mo, ma'am. Aniya at napakamot pa sa kanyang ulo. Hindi ako sanay. Napawi ang ngiti ko at napatayo. What? Creepy? Magpasalamat ka nga dahil nakita mo ang perfect smile ko na hindi kadalasang nakikita. Huwag ka nga makichismis sa buhay ko. Just do your job. Tumango si Micaela at saka agad na umalis. Umawang ang labi ko at hindi makapaniwala. Wala ka man lang bang sasabihin? Nasabi ko na lang at saka umupo muli sa swivel chair. Kinagat ko ang kuko ko at saka napangiti ng naisip muli ang lalaking yon. Kailangan kong magpaganda. Masisira ang buhok mo, Crystal! What's wrong with you? You are beautiful. Hindi ka naman conscious sa beauty mo ever since. Ani Mami na inaantok pa. Bihis na bihis ako at gusto ko kasing magpasama sa kanya sa salon para magpaganda ng buhok. Niyugyug ko ang kamay ni Mommy at hinila ko siya mula sa kama. But Mom, gusto kong maging maganda lalo. Kaya please, samahan mo ko. Natigil ako sa pagsasalita nang biglang mag-beep ang phone ko. Sinilip ko ito at nakita ko ang mensahe ng aking sekretarya. Micaela. Ma'am, good morning po. Nandito po ang hinahanap niyo. Napasinghap ako at saka nabitiwan ko si Mommy. Agad-agad akong lumabas sa kwarto ni Mommy at saka lumabas ng bahay. Pagdating ko sa kumpanya ay tinanong ko ang security guard. Kuya, maganda ba ako? Tanong ko at saka inayos ang buhok ko. Napalunok ang security guard bago tumango. Opo ma'am, maganda ka po. Good. Inayos ko ang corporate attire ko at confident na pumasok sa loob. Binati ako ng mga empleyado at tanging tangulang ang isinukli ko sa kanila. Kapag kasing ngingitian ko sila, baka mag-assume sila na mabait ako at aabusuhin pa. Naglalakad na ako patungo sa elevator nang bigla akong madulas dahil sa basa pala ang sahig. Akala ko ay matutumba na ako, ngunit biglang may nakahawak sa akin kaya hindi ako tuluyang bumulagta sa sahig. Pagtingin ko sa kung sino ang nagligtas sa akin, namilog ang mata ko nang makita ko kung sino ito. Ang kanyang mapungay na mata ang bumungad sa akin. Bigla akong natulala. Ma'am, ang gwapo niya. Ma'am, natauhan ako nang hinawakan niya ang braso ko. Napakurap-kurap ako at saka lumayo sa kanya. Napalunok ako at inayos agad ang sarili. Tiningnan ko siya at nakita ko na nakakunot lang ang kanyang noo, pero kahit ganun ay ang gwapo niya pa rin. At nandito siya? Dinala ba siya ni Micaela? Napatingin ako sa kabuuan niya. Unti-unting kumunot ang noo ko nang makita ko ang kanyang uniforme. Janitor? Mag-ingat ka sa susunod, ma'am. Magalang na wika niya at saka tumalikod na dala-dala ang map. Ang tanging nagawa ko lang ay ang tumunganga habang papalayo siya sa akin. Dinala mo ba siya rito para maging janitor? Hindi makapaniwalang tanong kay Micaela habang naglakad pabalik-balik. Hindi ko po siya dinala dito, ma'am. Nandito na talaga siya. Nalaman ko lang nang makita ko sa CCTV ang mukha niya. Nakaupo na lamang ako sa swivel chair at saka napahilamos na lamang sa mukha. Ay, gosh! Hindi ako makapaniwala na nagkagusto ako sa isang janitor. Sinabunutan ko ang sarili ko at napatingin kay Micaela na ngayon ay may nakakairita na ngiti sa labi. Napaayos ako ng upo sa swivel chair at sinampa ang kamay ko sa desk. Ano ang ngiti-ngiti mo dyan? Is it wrong to like a guy now? Gwapo naman siya kahit janitor siya. Tumikhim siya. Wala naman akong sinabi, ma'am.
Inirapan ko siya at sumandal sa swivel chair. Dalhin mo siya rito sa opisina ko. Ani ko at saka tinuro ang sahig dito sa aking opisina. Siya ang magiging janitor ko dito. Pero kakalinis pa lang ng janitress nito kanina, ma'am. Ngumuso ako at nang makita ko ang hindi pa naiinom na kape na nasa aking desk, kinuha ko ito at saka ibinuhos sa sahig. Nagulat si Micaela sa ginawa ko at napangisi naman ako. Ayan, madumi na ulit. Now, please call him at siya na ang i-assign mo na maglilinis dito sa opisina ko. Walang magawa si Micaela kundi sundin ang sinabi ko. Makalipas ang 15 minutes, dumating ang lalaki na may dalang mop at iba pa na panglinis. Akala ko ay babatiin niya ako dahil nag-aabang talaga ako, ngunit nadismaya ako nang dumiretso siya sa paglilinis na parang wala ako sa opisina na ito. Hey! Pagkuha ko sa atensyon niya, tumigil siya sa pagmamap at saka binalingan ako. Napalunok ako nang makita ko kung gaano kaseryoso ang kanyang mukha. Tumikim ako. Huwag ka muna maglinis. Umupo ka muna rito. Ani ko at itinuro pa ang sofa malapit lang sa desk ko. Mahigpit na ipinagbabawal po na umupo sa oras ng trabaho, ma'am. Aniya. What? Natawa ako. I am your boss. It's fine. Bakit? Saglit akong nawala ng sasabihin. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan at saka tiningnan siya. Hindi mo ba ako naalala? Naalala. Napangiti ako at nabuhayan ng loob. Really? Tumango siya. Ikaw ang muntik ng madulas kanina dahil hindi mo tinitingnan ang yellow sign sa dinadaanan mo. Napawi ang ngiti ko. Magtatrabaho pa ako, ma'am. Hindi mo maalala talaga? Paniniguro ko. You know, ibinalik mo ang phone ko mula sa magnanakaw. Pinapunta kita rito dahil gusto kitang bigyan ng gantimpala. I am grateful na may tao pang katulad mo. Hindi po ako tumatanggap ng kapalit, ma'am. Kahit sino naman siguro ay handang tulungan, lalo na't nasa kapahamakan. Lugar din po namin yon, kaya kailangan tulungan talaga ang mga nangangailangan. Umawang ang labi ko at hindi nakapagsalita. Hinayaan ko na lang siyang maglinis sa buong opisina ng tahimik. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya hanggang sa matapos siya at umalis. Kahit masungit ang pakikitungo sa akin, gusto ko pa rin siya. Wala akong pakialam kung janitor siya. Ang mahalaga ay gusto ko siya. Nalaman ko na Albert ang kanyang pangalan. 25 years old at part-time job lang pala niya ang trabaho na ito dahil nag-aaral siya bilang isang pulis. Kaya pala maskulado at sobrang linis ng gupit ng kanyang buhok. Gabi na at palabas na ako sa aking opisina nang madatnan ko siyang nagmamap. Naibaba ko ang phone ko at lumapit sa kanya. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong ko nang nakalapit sa kanya. Hindi mo na trabaho ngayon, hindi ba? Nagpatuloy siya sa pagmamap. Ramdam ko ang lakas ng pagkamap niya dahil sobrang higpit ng pagkahawak niya na halos makita na ang kanyang ugat sa kanyang kamay. Ayos lang, ma'am. Medyo nag-alala ako. Mukhang hindi ka naman maayos. Ayos lang ako, ma'am. Tumigil siya sa pagmamap at saka ako tiningnan. Hindi mo na dapat pinapansin ang isang katulad ko. Kumunot ang noo ko. What? And why? Hindi siya nagsalita kaya nagpatuloy ako. Why is that? Tanong ko ulit pero hindi talaga siya nagsalita kaya nagpatuloy muli ako. Okay, I have to admit this one. May gusto ako sa'yo. Umawang ang labi niya. Matapang ko naman siyang tiningnan. I like you, Albert. Sabi ko. Kaya I approach you and make ways para makilala mo ko. But that doesn't mean ay jojowain kita. Na-admire lang ako. Napakurap-kurap siya at maya-maya ay napaubo. Napangisi ako.
Nakakahiyaman pero nasimulan ko na kaya di ko na ititigil. Sa bahay na lang ako maglumpasay sa hiya. Ayun lang naman, Albert. I am Crystal. Please remember my name. Ani ko at saka sumakay na sa elevator. Bago magsara ang pinto ng elevator ay nakita kong nakatingin na siya sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko at nang magsara ang pinto, napatili na lamang ako at naramdaman ko ang pamumula ko. My gosh! Bakit ko sinabi yun? Napatakip ako sa aking bibig at saka mahinang napatalon-talon. Umuwi ako sa bahay na malaki ang ngiti sa labi. Napansin iyon ni Mommy kaya tinanong niya ako. Bakit ang saya-saya mo ngayon, darling? Tanong ni Mommy sa akin. Binaba ko ang bag ko at saka lumapit sa kanya. Mommy, may gusto na akong lalaki, Mommy. Ani ko at saka ngumuso. At sinabi ko sa kanya na gusto ko siya. Napasinghap siya. Really? Sino? Can I meet him? Kinagat ko ang ibabang labi ko at umiling. Why? Hinawakan niya ang braso ko. Ito ang unang pagkakataon na sinabi mo sa akin na may gusto kang lalaki. I want to meet him. Soon, Mom. But for now, hindi muna. Lalo na't hindi niya naman ako gusto. Nagtaas ng kilay si Mommy. At bakit ka naman niya hindi magugustuhan? You're pretty, rich, and kind. Walang sino man ang tatanggi sa isang katulad mo, anak. Hinalikan ko na lang si Mommy sa pisngi at saka nagmadali na umakyat sa ikalawang palapag. Ayokong malaman ni Mommy kung sino ang gusto ko na lalaki dahil tingin ko ay hindi niya magugustuhan kung malalaman niya na ang gusto ko ay hindi isang mayaman. Ayaw ko rin namang maapektuhan ang trabaho ni Albert, lalo na't ang pagja-janitor ay isa sa mga kinukuhanan niya ng pera upang matugunan ang kanyang pangangailangan sa pag-aaral. Kontento na ako na masilayan siya mula sa malayo. After kasi na sinabi ko na gusto ko siya, ay para siyang nailang sa akin. Ang gwapo niya talaga at ang tangkad. Kung mayaman siya, tingin ko ay maraming maghahabol sa kanya. Mabuti na lang at hindi siya mayaman dahil wala akong kakompetensya. Totoo ba ang balita na may gusto sa'yo ang CEO? Isang araw, naisipan ko na magtungo sa kanilang department upang masilip ang kanilang ginagawa. Ngunit bago pa man ako tuluyang makalapit, ay narinig ko ang tanong na iyon. Boses babae ang nagtanong. Natigilan ako at nagtago sa isang pader. Walang masyadong tao rito, kaya walang nakapansin sa akin. Saan mo yan narinig, Judith? Narinig ko na tanong ni Albert sa babaeng nagtanong. Kalat na kaya yun. Kung totoo man yun, huwag ka doon. Kumuyom ang kamao ko sa narinig. What the? Huwag ka doon? Nanggigigil ako ah. Mayaman kasi yun, Albert. Dagdag pa ng babae. Kung papansinin mo, maaapektuhan ang trabaho mo, lalo na kapag nalaman ng magulang no na may gusto siya sa'yo, na ang isang CEO ay na-inlove sa isang janitor. Wala akong narinig mula kay Albert. Wala yata siyang sasabihin. Matagal na kitang gusto. Mahina akong napasinghap nang marinig ko ang bagong sinabi ng babae. Am I hearing a confession here? Judith, gulat na sambit ni Albert. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka ba nagtataka kung bakit palagi tayong magkasama? Kung bakit kahit saan ka nagpa-part-time job, nandoon din ako? Gusto kita, Albert. Gusto kita. At natatakot ako na baka hindi mo ako lilingunin. Ano kasi ang laban ko sa isang CEO, hindi ba? Kumirot ang puso ko at bahagyang napaatras. Sigurado naman ako kung may pipiliin ka, kung sakaling may magustuhan ka. Sure naman ako na mas pipiliin mo si Ma'am dahil bukod sa maganda, mayaman pa. Hindi ako tumitingin sa hitsura at sa estado sa buhay, Judith. Narinig kong sabi ni Albert.
Tumitingin ako sa ugali. Hindi ko na pinakinggan ang kanilang pag-uusap dahil sumisikip ang dibdib ko. Lumabas na lang ako ng kumpanya at saka naisipan na kumain sa fast food. Tulala akong kumakain habang iniisip si Albert. Siguro ay hindi niya rin ako lilingunin dahil sa estado ko sa buhay. At isa pa, hindi niya naman ako masyadong kilala, hindi katulad sa babaeng kausap niya na matagal na niyang kilala. Ate, bigay ka po ng 20. Nagugutom po ako. Natigilan ako sa pagsubo at nilingon ang gilid ko. Umawa ang labi ko at nakaramdam ng awa nang makita ko ang isang batang lalaki na punit ang damit at madungis. Putlang-putla ang kanyang labi. Mukhang wala siyang kain. Nginitian ko siya. Wait lang. Hoy bata! Sabi nang huwag kang pumasok dito eh! Biglang dumating ang security guard at agad sinita ang bata. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata at akmang tatakbo palayo nang bigla kong hinawakan ang kamay niya. Ma'am, natigilan ng security guard sa ginawa ko. Batang lansangan po yan. Baka po inuuto kayo at ninakawan na pala. Umiling agad ang bata. Hindi po ako magnanakaw. Nagugutom lang po ako. Tumulo ang luha sa kanyang mata. Hindi po ako magnanakaw. Binalingan ko ang guard. Gutom lang siya. Please let him in na lang siguro. Ako na ang bahala sa kanya. Pero ma'am, hahayaan mo bang mamatay sa gutom ang bata na to? Sinulyapan ko ang bata. Siya na mismo nagsabi na wala siyang intensyon na magnakaw. Naniniwala ako sa kanya, kaya hayaan mo na lang siya sa akin. Walang magawa ang guard kundi ang hayaan ako. Nang umalis ang guard, ay nginitian ko ang bata. Ate, marumi po ako. Bakit niyo po ako hinahawakan? Napatingin ako sa kamay ko na nasa kamay niya at saka nginitian siya muli. Pwede namang malinisan yung kamay mo. Ano ba ang gusto mo? Ibibigay ko. Excited na umupo sa tapat ko ang bata at saka pumili sa gusto niya. Bukod doon, pinatawag ko rin si Micaela para tulungan ako sa pagpapaligo sa bata. Ma'am, baka po may magulang po ang bata na yan. Ani Micaela nang makarating sa labas ng fast food. Baka makasuhan ka ng kidnapping. Napangiwi ako. Nasa lansangan siya nakatira. Alam ko po ma'am, pero tulungan na lang natin, okay? Liliguan natin at ipag-shopping. Ayun lang. Pinamiwangan ko si Micaela para pumayag. Sa huli, wala nga siyang magawa dahil sekretarya ko siya. Pinaliguan namin at pinag-shopping ang bata. Lahat ng gusto niya ay binili ko at saglit kong nakalimutan na heartbroken pala ako. Matapos ang pag-shopping, si Micaela na ang inatasan kong mag-uwi sa bata. May kailangan pa kasi akong permahan, kaya kailangan kong bumalik sa kumpanya. Pagpasok ko pa lang sa first floor, nakita ko ang pagdaan ni Albert. Nakita ko na nakatingin siya sa akin. Pilit ko siyang hindi tingnan hanggang sa nakapasok ako sa elevator. Akmang magsasara na sana ang pinto ng elevator nang may humarang na kamay. Nagulat ako at akmang magagalit na sana nang makita ko na si Albert ito. Napalunok ako at saka umusog para hindi kami magkadikit. Nang makapasok siya ay nagsara ang elevator na siyang nagpa-alerto sa akin. Nakita ko na pinindot niya ang floor kung nasaan ang opisina ko. Kinalma ko ang sarili ko at tumayo ng maayos. Wala akong masabi dahil ang awkward. He knows that I like him. Gusto mo ako? Pagbasag niya sa katahimikan, napatingin ako sa kanya. Ha? Totoo ba yun? Bahagya siyang natawa. O pinaglalaruan mo lang ako. Nagulat ako sa huli niyang sinabi. What? Pinaglaruan? Paano mo nasabi yan? Nagkibit balikat siya. Sanay na ako na may babaeng nagkakagusto sa akin na katulad mo na mayaman, ma'am. Kaya hindi na bago sa akin yun. Ang bago sa akin,
ay hindi mo ako gusto maging boyfriend. Bakit? Dahil janitor lang ako? Namilog ang mata ko at unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko. Nakita ko na nakatingin na siya ng buo sa akin at kita ko ang pag-igting ng kanyang panga. Gosh, ang gwapo-gwapo niya. Wala akong sinabi na ganun. Medyo defensive ko na pagkasabi. Humakbang siya palapit sa akin kaya napaatras ako. Gusto mo ba talaga ako? Mapanghamon niyang tanong. Oo, nagagwapuhan ka lang sa akin. Hindi agad ako nakasagot. Nagulat ako dahil para siyang agresibo ngayon. Naninibaguhan ako. Patunayan mo sa akin na gusto mo talaga ako. Aniya at marahas niyang hinapit ang bewang ko kaya nasampa ako sa kanyang dibdib. Napasinghap ako at napapikit nang lumapit ang kanyang mukha sa akin at naramdaman ko ang paglapat ng kanyang labi sa akin. Napahawak ako sa kanyang balikat at ang isa niyang kamay ay nasa may leeg ko na. Tumugon ako sa halik at kung hindi pa bumukas ang pinto ng elevator ay hindi ko siya maitulak palayo sa akin at hinihingal na lumabas. Narinig ko ang kanyang mahinang tawa at saka dumiretso sa kabilang side. Agad-agad akong pumasok sa opisina ko at nailagay ko sa tapat ng aking dibdib ang aking palad nang maisara ko ang pinto. Kinagat ko ang ibabang labi ko at pagkatapos ay napangiti. Hindi na tumigil ang ganung naramdaman ko, lalo na't pinaramdam din sa akin ni Albert na interesado din siya sa akin. Talagang hindi mo na maisip ang iba kapag in love ka. Wala akong pakialam kung janitor siya, basta maganda ang pagtrato niya sa akin. Baka hindi ako makakapag-duty sa susunod na linggo, Crystal. Aniya sa akin habang inaayos niya ang pagkain ko sa desk ko. 1 linggo ako sa campus. Tiningnan ko siya at nginitian. Oo, okay lang naman. Niliitan niya ako ng mata. Ayaw mo bang kunin ang numero ko? Hindi mo naman ibinigay. Ani ko. Hindi ako mahilig sa text at tawag. Aniya, mama ko lang ang tinatawagan ko. Talaga? Kumunot ang noo ko. Paano si Judith? Siya naman ang kumunot ang noo. Kilala mo si Judith? Uminit ang pisngi ko. Oo. Narinig ko na kaibigan mo siya. Hindi mo ba siya tinatawagan? Ngumisi siya. Hindi. Tumango ako at saka nakahinga ng maluwag. Kahit hindi ko naman talaga hinihingi, ay ibinigay niya pa rin sa akin ang kanyang numero. At bago siya lumabas ng opisina ko, ay may sinabi siya sa akin. Gusto mo bang marinig ang sasabihin ko, Crystal? Tanong niya habang nakatalikod na sa akin. Ano yun? Nilingon niya ako. Gusto rin kita. Namilog ang mata ko at bago pa man ako makapagsalita, ay nakalabas na siya sa opisina ko. Naiwan naman akong gulat na gulat. OMG! Nasabi ko at napatili. Oh my God! Lord! Sobrang saya ko sa opisina na halos lahat ng pinaaprobahan ay pinirmahan ko nang walang pag-alinlangan. Tuluyan na akong nabulag at wala na talagang pakialam sa sinasabi ng iba. Gusto ko si Albert at tingin ko mas lalo lang lalalim itong nararamdaman ko dahil sa mga ipinakita niya sa akin. Ma'am, may narinig ako sa 3rd floor na ang cheap mo raw kasi pumatol ka sa isang janitor. Ani Micaela sa akin habang ang tingin ay nasa iPad. Ay, nako, hayaan mo sila. Sabi ko at saka tiningnan si Micaela. Ayusin mo ang schedule ko. Lalabas kami ni Albert mamaya. Umawang ang labi niya. Paano kapag malaman ng mommy mo? Hindi ba siya magagalit sa'yo? Nagkibit balikat ako. Hindi ko alam. Basta alam ko na wala akong ginagawang masama. Maayos naman ang trabaho ko as CEO.
Kaya bakit niya ako haharangan sa gusto ko? Porket janitor si Albert ay magiging janitor na lang siya palagi. May pangarap yung tao. Pagkatapos kong sabihin yun ay tumingin ako sa relo ko. Napatingin ako nang makita ko ang oras. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa swivel chair at kinuha ko ang aking bag. Tiningnan ko si Micaela. Pwede ka nang umuwi sa inyo. Ani ko sabay ngiti. Aalis na ako. Pero alam kong gusto mo rin umuwi. Ayaw mo ba nun? Maaga kang uuwi ngayon sa inyo. Ani ko at saka kinindatan siya. Hindi nakasagot si Micaela kaya lumabas na ako ng opisina. Gusto kong magkaroon kami ng time ni Albert ngayon. Medyo matagal-tagal na rin ang last time. At hindi ko siya kinakahiya sa totoo lang. Sa katunayan, mukhang alam na ng buong tao dito sa kumpanya ang relasyon ko kay Albert. Hindi talaga ako makapaniwala. Ako rin naman. Akala ko si Judith ang girlfriend ni Albert. Si Ma'am pala. Di sila bagay sa totoo lang. Sana inisip muna ni Albert bago niya patulan si Ma'am. Sigurado naman ako na hindi siya matatanggap ng parents ni Ma'am dahil mayaman ang mga ito. At janitor lang si Albert. Sinong magulang ba ang gusto na ang mapangasawa o ang makarelasyon ay wala pang napatunayan sa buhay? Halos umusok ang tenga ko sa narinig habang papatungo ako sa elevator, pero kinalma ko ang sarili ko at pilit huwag magpaapekto sa mga sinasabi nila. Gosh, kapag ako nairita ng todo, isisisanti ko kayo. Kaya pala bad mood si Judith. Hindi na kasi sila madalas magkasama ni Albert. Alam niya rin naman siguro na busy si Albert sa pagpupulis. At kay Ma'am. At naghalakhakan ang dalawang babae bago sila humina sa pandinig ko. Huminga ako ng malalim at saka pumasok na sa loob ng elevator at pinindot ang button. Hanggat may ginagawa naman akong maganda sa kumpanya, wala dapat ang mangingialam sa gusto ko. Albert! Napangiti ako na makita ko siya. Nandito ako sa labas ng school nila. Mukhang kagagaling niya lang sa kakatakbo dahil pawis na pawis siya. Tumakbo ka ba? Natawa ako. Pawis na pawis ka. Napakamot siya sa kanyang ulo bago ngumiti. Nataranta ako sa text mo. Kinagat ko ang ibabang labi ko at bahagyang namula. Umabot na ng mga ilang buwan itong pagkikita namin. Simula nang magtapat siya sa akin, ay mas lalo akong na-inspire. Parang hindi ko na yata kaya na hindi siya makita. Para na akong nabulag sa sarili kong naramdaman. Gabi na kaya tingin ko ay nakaramdam na ng kaginhawaan si Albert. Ayaw niya kasi na makita kami ng marami na magkasama dahil nahihiya raw siya. Hindi naman sa kinakahiya niya ako, nahihiya raw siya dahil magkaiba kami ng estado. So, ngumuso ako. Saan tayo magdi-date? Tiningnan niya muna ako mula ulo hanggang paa at lumaki ang ngiti ko nang nakita ko kung gaano siya kamangha. Ngunit bumalik din sa dating hitsura na seryoso nang tumingin muli sa akin. Ang ganda mo. Ngunit maraming magkakagusto sa'yo kapag ayan ang susuotin mo sa pupuntahan natin. Napangiwi ako at napatingin sa sarili kong suot na crop top at skirt. Masyado ba akong overdressed? Nang tumingin ako sa kanya ay lumapit na siya sa akin at saka hinawakan ako sa braso. Napatingala ako dahil sa katangkaran niya. Hindi mo talaga akalain na isang janitor si Albert. Masyado siyang gwapo, matangkad na moreno at sobrang bango pa. Bukod doon, mabuti rin siyang tao. Kaya sino ba ang hindi mahuhulog sa kanya? Iisipin ko pa ba kung ano ang kaya niyang ibigay kung kontento na ako sa kung ano ang meron siya ngayon? Hindi naman. Umiwas siya saglit ng tingin. Hinawakan ko siya sa kamay. Saan tayo pupunta? Tumingin siya sa akin.
Sa amin. Namilog ang mata ko. Ha? Bumilis ang tibok ng puso ko. Dadalhin kita sa amin, Kristal. Balak kitang ipakilala. Umawang ang labi ko. Bakit? Dahil seryoso ako sa'yo. Aniya at saka tiningnan niya ako sa mata. At balak kong umasenso sa buhay para maging bagay tayo. Napakurap-kurap ako. Hindi ba tayo bagay? Ngumuso siya at maya-maya ay natawa. Hinila niya ako palapit sa kanya at saka inilingan ako. Hindi, mayaman ka at mahirap lang ako. Kailangan kong patunayan ang sarili ko para maging karapat-dapat ako sa'yo. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi naman matapobre ang mommy ko. Ani ko sabay tawa. Mula sa mahirap na family si mommy, yumaman lang siya dahil naasawa niya ang dad ko na nasa heaven na. I'm sure natatanggapin ka niya at hindi sa ganon. Pagputol niya sa akin. Ayaw ko rin naman na maging janitor habang buhay. Gusto mo ba yun para sa akin? Siyempre hindi. Sagot ko. Alam mo bang titigil na sana ako sa pag-aaral? Tanong niya sa akin. Hindi. Titigil ka? Sana. Bumuga siya ng hangin. Kaso dumating ka eh. Hindi mo ako pinatulog nang sabihin mo sa akin na gusto mo ako. Bigla akong namula. Pasensya na. Naisipan ko na huwag tumigil para makita ko kung gaano mo ko kagusto at kung worth it bang gustuhin ka rin. Napasinghap ako. Kaya gusto mo bang sumama sa akin? Hindi kasing ganda ng mansyon niyo ang bahay namin. Hindi kasing linis ng bakuran niyo ang paligid namin. Hindi kasing sarap ang ulam niyo. Sasama ako. Hindi ko siya pinatapos. Sasama ako sa iyo, Albert. Pagkatapos kong sabihin iyon ay tiningnan ko ang sarili ko. Siguro magpapalit muna siguro ako ng damit para babagay din ako sa iyo. At sabay kaming napangiti. Pinalitan ko ang suot ko ng simpleng t-shirt at maong pants. Hindi ako mahilig sa maong pero sinuot ko dahil wala ng iba. Kadalasan kasi sa mga susuotin ko ay skirt. Kaya nanibaguhan ako sa sinuot ko ngayon. Tara na. Aniya nang makita niyang nakapagpalit na ako. Ang ganda mo sa simpleng damit. Napangiti ako sa sinabi niya at saka sumama sa kanya. Hindi ko na inisip ang sinakyan namin na bus. Ang mahalaga ay magkasama kami. Pagdating namin sa kanila, lahat ay natuwa dahil sa pagdating namin. Pinakilala niya ako at halos hindi na mawala ang paningin nila sa akin. Lahat ay natuwa maliban sa isang ginang na nakasandal lang sa may pader. Nakatingin sa amin. Kaya ka ba magpapatuloy sa pagpupulis, Albert? Tuwang-tuwa na tanong ng lalaki na mukhang kapamilya niya dahil medyo may pagkatulad sila sa ilong. Kay gandang dalaga naman ang dinala mo rito. Saan ka ba mahahanap, ma'am? Natawa ako sa sinabi niya. Nang makita ni Albert ang ginang, ay nilapitan niya ito at nagmano. Ma, umawang ang labi ko. Mama pala siya ni Albert. Sa itsura niya, parang hindi niya nagustuhan na umuwi ang anak niya na may dalang babae. Napalunok ako. Hindi mo ba kasama si Judith? Tanong agad ng mama niya kahit alam niya na nandito ako. Matagal ko nang hindi nakita ang dalaga na yon. Hindi sinagot ni Albert ang mama niya. Ang ginawa niya ay ngumiti lang at bumalik sa akin. Napalunok ako nang hawakan niya ang kamay ko at inilapit sa mama niya. Ma, si Kristal. Siya ang nililigawan ko. Ani Albert sa mama niya na ganun pa rin ang hitsura. Ngumiti ako sa kanya. Hello po. Boss ka ng anak ko, hindi ba? Tanong ng kanyang mama sa akin. Tumango ako. Opo. Bakit ka pumatol sa isang janitor?
Namilog ang mata ko at bahagyang na-offend para kay Albert na ngayon ay nagulat din sa sinabi ng kanyang mama. Po, umiling siya at tiningnan si Albert. Hindi ko akalain na ang taas ng pangarap mo, anak. Ma, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Albert. Umiling muli ang kanyang mama at ako naman ang tiningnan. Hindi naman sa hindi ko gusto na may isang babae na mayaman ang nagkakagusto sa anak ko. Ang akin lang, sigurado ako na hindi magugustuhan ng mga magulang mo ang anak ko, iha. Mas mabuting lumayo ka na lang sa anak ko dahil baka maapektuhan ang kanyang pagtatrabaho sa kumpanya ninyo. Kumirot ang puso ko at napatingin kay Albert na ngayon ay mariin ang nakatingin sa kanyang mama. Nang tingnan ko ang kanyang isang kamay, nakita ko na kumuyom ito. Mahina akong napasinghap at hinaplos ang braso ni Albert para kumalma siya. Kailan nga ba kayo matutuwa sa akin, ma? Ani Albert na ikinagulat ko. Lahat naman ng gusto ko ay tutol sa'yo. Namilog ang mata ng mama ni Albert. Hindi ko man lang nakita na ngumiti ka. Kahit pagpupulis ko ay ayaw mo rin. Ano ba ang gusto mong mangyari, ma? Nag-iwas ng tingin ang mama ni Albert at saka bumuntong hininga. Umalis na lang kayo, anak. Sa susunod, huwag mo nang dalhin ang babaeng yan dito. Ayaw ko na may tatapak na mayaman dito. Nakakahiya. Malungkot kami pareho ni Albert na umalis. Hindi ko man lang nakausap ng matino ang mama niya dahil para siyang galit nang makita ako. Ngayon, nandito kami sa parke malapit sa kanila. Nakayuko lamang ako. Pasensya na, panimula niya. Hindi naging maganda ang unang pagpunta mo sa bahay namin. Tipid ako nang umiti. Okay lang, naintindihan ko naman. Napatingin siya sa akin. Ganon na talaga si mama. Tumango ako. Kaya naintindihan ko. Kaya siguro ayaw niya sa akin dahil mayaman ako. Nakita ko na nasaktan siya sa sinabi ko. Pero huwag kang mag-alala. Hindi pa rin naman nabawasan ang pagkagusto ko sa iyo. Dagdag ko pa. Hinawakan niya ang kamay ko at umayos sa pag-upo sa bench. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat ako sa iyo. Magsisikap ako para sa iyo. Umiling ako at hinawakan din ang kamay niya. Huwag kang magsikap para sa akin. Magsikap ka para sa sarili mo at sa family mo. Hindi naman ako mawawala eh. Sumeryoso ang tingin niya sa akin. Nang hinawakan niya ang mukha ko, nagkatinginan kami. Sana nandito ka pa rin kapag natupad ko na ang pangarap ko. Aniya at saka hinaplos ang pisngi ko. Tumango ako. Oo naman, pangako. Nakita ko na pumungay ang mata niya habang nakatingin sa akin. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Parang alam ko na ang susunod na mangyayari at hindi ko maiwasan ang kabahan. Nang unti-unting lumapit ang kanyang mukha sa akin ay pumikit ako. Parang tumigil saglit ang mundo ko nang maramdaman ko ang kanyang malambot na labi sa akin. Una ko itong halik at hindi ko akalain na ganito pala ang feeling. Sumabay pa ang malamig na hangin kaya saglit na nagsitayuan ang balahibo ko. Nang hindi na lumapat ang labi niya sa akin ay unti-unti akong nagmulat at umawang ang labi ko nang makita ko na ngumiti siya. Mahal kita. Buong pusong sabi niya. Mahal na kita. Mas lalo pa naging maganda ang pagsasama namin ni Albert at hindi ko nalang pinakinggan ang mapuna ng iba na wala namang saysay. Minsan-minsan na lamang siya nagja-janitor dito dahil naging busy siya sa pag-aaral. Okay lang naman dahil nag-uusap pa rin naman kami sa phone. Ngayon, katatapos ko lang makipagkita sa kanya at nandito na ako sa kumpanya.
Nang pumasok ako sa aking opisina, napawi ang ngiti ko nang makita ko ang babaeng kaibigan ni Albert na nakatayo sa gilid, nakayuko, habang ang nakaupo ngayon sa swivel chair ko ay walang iba kundi si Mommy. Umawang ang labi ko. Mom? Agad akong lumapit at nagtatakang napatingin kay Judith na ngayon ay nakatingin na rin sa akin. Pero may nasense ako na kakaiba sa mukha niya. Para siyang na-guilty. For what? Tiningnan ko si Mommy. Ma'am, ano ang ginagawa mo dito? And what is she doing here? Salubong na ang kilay ni Mommy kaya medyo kinakabahan ako. Hindi mo ba alam kung bakit ako nandito? Nagulat ako sa tanong niya. Tiningnan ko siya at nakita ko na kinuha niya ang brown envelope sa my desk at nilabas niya ang laman. Padabog niyang nilapag iyon sa lamesa. Namilog ang mata ko nang makita na litrato namin ito ni Albert na naghahalikan sa park. Kahit gabi, alam ko na kami yan. Bumilis ang tibok ng puso ko at mabilis na napatingin kay Judith na ngayon ay nakayuko na. Tiningnan ko si Mommy. Ano ang ibig sabihin nito? So totoo nga na pumatol ka sa isa sa mga workers dito. Huminga ako ng malalim. So what, Mom? Huwag mong sabihin na matapobre ka na rin ngayon. Natawa siya. That's not the issue here, my dear daughter. Then what? The issue here is kumalat ang kalandian yung dalawa. Asik niya at nilabas niya ang maraming mga dyaryo at isa-isang ipinakita sa akin ang headline. Tingnan mo, CEO ng isa sa mga kilalang kumpanya may relasyon sa isang janitor. Hindi lang yun, some of the investors decided to back out. Akala ko you done your job very well, kaya hinayaan kita sa mga gusto mo. Pero hindi ko akalain na hahantong sa ganito. Natulala ako. Alam mo ba na pinigilan ko sila? Hindi nila itutuloy ang back out kung ititigil mo ang kahibangan mo. Nangatog ang tuhod ko at unti-unting sumikip ang dibdib ko. Anak, lumambot ang boses ni Mommy. Wala akong pakialam kung sino ang gusto mong maging boyfriend. But please, know your priorities. Alam mo na inaasa ko sa iyo ang company because I know you are good at handling. Mas maganda kung huwag ka munang makipagkita sa lalaking yun. I can't do that. Buong puso ko na pagtutol. Mahal ko si Albert. Anak, you don't understand, Ma. Mahal ko si Albert at hindi ko siya kinakahiya. Kung gusto mag-pull out sila. I don't want matapobre attitude in my life after all. At saka nag-walk out ako sa sariling opisina ko. Tinawag pa ni Mommy ang pangalan ko, ngunit masyado na akong bingi. Ang gusto kong gawin ngayon ay ang tawagan si Albert. Kakikita pa lang namin kanina, pero gusto ko siya ulit makita. Lumabas ako sa building at saka tinawagan ang numero ni Albert. Ngunit nagsimula na akong nag-alala nang hindi na siya sumasagot sa tawag ko. Halos maiyak na ako sa kakaulit na pagtawag pero wala pa rin talagang sumasagot. Umalis na si Albert. Natigilan ako sa pagpindot sa numero ni Albert at napatingin sa nagsalita. Nag-iba ang mood ko nang makita ko na si Judith ito. What? Umalis na siya. Nag-resign siya kahapon at napagdesisyon na tumigil na sa pag-aaral. Namilog ang mata ko. What? Nagkita pa kami kanina. Are you doing this dahil nagsiselos ka sa akin? Hindi ko maiwasan na itanong iyon. Gusto mo siya, hindi ba? Nakita ko na nagulat siya. Gusto ko siya pero kailanman ay wala. No! Gusto mo talagang sirain ako because you like him. Who took the pictures? Ikaw, hindi ba? Hindi siya nagsalita. Ang ibig sabihin nun ay siya nga.
Why did you do that? Tiningnan niya ako. Gusto kong umalis ka na sa buhay niya, ma'am. Umawang ang labi ko sa sinabi niya. Lumabas din ang tunay. Gusto kong umalis ka na sa buhay niya, ma'am. Umawang ang labi ko sa sinabi niya. Lumabas din ang tunay. Gusto kong mawala ka sa buhay niya dahil alam kong masasaktan lang din ang kaibigan ko. How sure are you? Mayaman ka, ma'am. Aniya at saka pait na ngumiti. Gusto ko si Albert pero ayaw ko rin siyang masaktan. Ayaw kong mapahiya siya at pilitin ang sarili na abutin ang pangarap para lang bumagay sa'yo. Ayaw ko rin tuluyang malayo si Albert sa mama niyang may sakit. May sakit? Simula pa lang, tutol na ang mama ni Albert sa pangarap niyang magpupulis. Nakinig lang ako kahit sikip na ang dibdib ko. Tutol siya dahil pulis din ang papa ni Albert dati at namatay dahil binaril. Aniya, nagulat ako sa lahat ng sinabi niya. Kaya pala, titigil na sana si Albert pero dumating ka. Ikaw ang hadlang sa gusto ng mama niya. Kaya pala parang galit na galit siya. At noong nakaraan, sinugod sa ospital ang mama niya. Kaya napilitang tumigil sa pag-aaral si Albert at nag-resign sa trabaho niya bilang janitor. Kung nakita mo siya ngayong araw, ngayon ang huling araw niya sa bayan na ito. Halos hindi ako makahinga sa nalaman. Grabe, yun na pala ang huling pagkikita namin. Kaya pala palagi siyang nangyayakap. Bakit hindi niya sinabi sa akin ang problema niya? Albert. Tumulo ang luha sa aking mata. Pinuntahan ko ang bahay ni Albert gamit ang aking sasakyan at totoo nga ang sinabi ni Judith na wala na si Albert at ang kanyang mama. Sinubukan ko ulit na tawagan si Albert ngunit hindi na siya makontak. Iyak ako ng iyak sa kwarto pag-uwi ko. Ramdam na ramdam ko ang sakit dahil ang bigat talaga ng nararamdaman ko. Ang huling sinabi niya ay magkikita kami ulit pero may ibang meaning na pala yun. Hindi ko alam. Ang sakit talaga. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto ko kaya agad akong humiga at saka nagtakip ng kumot. Pinalis ko agad ang luha sa aking mata at saka kinagat ang ibabang labi para tumigil na ako sa pag-iyak. Anak, boses ni Mommy. Narinig ko ang pag-iyak mo. Are you okay? Hindi ako sumagot. Narinig ko na bumuntong hininga siya. I'm sorry kung nagalit ako sa opisina noong nakaraan. I was just stressed at hindi ko intensyon na mailayo ka sa taong gusto mo. Huwag mo na pong problemahin yun, Mommy. Nanginig ang boses ko. Siya na po ang kusang lumayo sa akin. Hindi na napigilan at napahikbi na ako. Narinig ko na lumapit si Mama sa akin at kahit nasa ilalim ako ng kumot, naramdaman ko ang kanyang pagyakap sa akin. Hindi na nga nagparamdam si Albert. Ilang linggo ko siyang hinintay, nagbabaka sakali na kontakin niya ako ulit. Pero dumating ang mga buwan hanggang sa nagtaon, wala na akong nakita na Albert. Tuluyan na ngang naglaho si Albert at napagod na rin ako. Congratulations, anak! Maraming salamat po. Sigurado ako na maging maganda ang daloy ng negosyo mo. Ani Mommy sa akin at saka niyakap ako. Katatapos lang ang cutting of ribbons at ngayon pa lang ay excited ako. Ilang taon ko rin itong pinagplanuhan bago natupad at talagang successful nga.
Nag-step down ako as CEO sa kumpanya ni Mommy at gumawa ng sariling business. Hindi man siya as in kalakihan, but at least I have a business with my own na. It's a coffee shop. At kadalasan sa mga customers ko ay students at businessman na nagkakape sa umaga. Naalala ko tuloy ang lalaking minahal ko nang makita ko ang isang binatang lalaki na nagmamap sa sahig sa coffee shop. Mapakla ako na napangiti at saka tumayo na mula sa pagkaupo sa couch. Lumapit ako sa cashier at nagpaalam na. I am so happy na may ganito na ako na business and it's getting bigger dahil may branch na rin ito sa ibang lugar. Umaasa ako na dumami ang branch hanggang sa dumating sa lugar kung nasaan man si Albert ngayon. Lumabas na ako sa shop at saka sinuot ko ang sunglasses ko dahil ang init. Nilabas ko ang phone ko dahil tatawagan ko si Micaela. Kahit hindi na ako CEO, ay nag-uusap pa rin naman kami. Hindi ko pa man napindot ang pangalan ni Micaela sa contacts, may biglang humalbot sa phone ko. Namilog ang mata ko at agad na alerto. Magnanakaw! Sigaw ko at akma kong hahabulin nang maunahan ako. Hindi na isang simpleng binata o concerned citizen ang humabol sa magnanakaw, kundi isang lalaki na nakapulis na uniforme na. Agad na huli ng pulis ang nagnakaw ng phone ko kaya agad akong lumapit. Salamat. Nang makita ko ang mukha ng pulis ay namilog ang mata ko at tuluyan nang natigilan. Albert? Akala ko ay hindi niya ako papansinin, ngunit halos matunaw ang puso ko nang umiti siya sa akin. Kristal, naputo lang sinabi niya dahil sinubukang tumakas ng magnanakaw. Nakatakbo siya muli, dala-dala ang phone ko. Agad kong hinubad ang sandal ko at binato ko sa magnanakaw. At nagulat pa ako nang tumama nga sa likod nito, kaya nadapa siya at nabitiwan niya ang phone ko. Nahuli ang magnanakaw at hindi na mawala ang ngiti sa aking labi dahil nakita ko muli si Albert. Ibinalik niya sa akin ang phone ko. Sa susunod, huwag mong basta-basta ilalabas ang cellphone mo. Aniya, maraming magnanakaw dito. Tumango ako. Oo, nang hindi siya nagsalita ay kinagat ko ang ibabang labi ko at saka tumikim. Naalala ko tuloy noong una kitang makita. Kumunot ang noo niya. Nanakawan din ako noon at tinulungan mo ko. Ani ko at napangiti nang maalala yon. Napakamot siya sa kanyang ulo. Ganon ba? Tumango ako. Oo, kaya salamat. Nakita ko na para siyang nahiya sa akin. Hindi ko nga rin alam kung anong ang gagawin ko. Nahihiya rin kasi akong yayain siya, lalo na't wala namang kami noong nagkalayo kami. Sige, aalis na ako. Nasabi ko na lang. Salamat ulit. At nang akma na sana akong tatalikod, bigla siyang nagsalita. Kristal, napasinghap ako at napatingin sa kanya. Bakit? Pumungay ang mata niya. Pwede ba kitang makita ulit? Agad akong tumango. Oo naman. Kung ganon, humakbang siya palapit sa akin. Pwede ba kitang ligawan ulit? Bumilis ang tibok ng puso ko sa narinig. Alam kong naging masama ako sa iyo dahil bigla kitang iniwan na walang paalam. Aniya. At siguro bad shot na ako sa iyo. Pero kakapalan ko ang mukha ko. Pwede ba kitang ligawan? Sasagot na sana ako nang tinawag siya ng kapwa niyang pulis. Bigay mo na lang sa akin ang numero mo. Aniya, mukhang nagmamadali pa. Gusto kitang makita ulit. At dahil marupok ako, binigay ko sa kanya ang numero ko at hindi na mawala ang ngiti sa labi pag uwi ko. Nalaman ko na lang na pumanaw na pala ang mama ni Albert at nagkaayos na sila bago mawala sa mundong ito. Tinuloy niya ang pag-aaral niya, nakapagtapos at naging pulis. Nalaman din ni Mommy na nagkukontak na muli kami ni Albert
at gusto niya na papuntahin si Albert dito. Sige na, I want to see and know him. Maligayang sambit ni Mommy. Kung gusto mo ay blessing agad para sa kasal. Mom! Saway ko sa kanya. Manliligaw pa lang siya sa akin. Nagtaas siya ng kilay. Patatagalin mo pa ba? Bakit hindi mo na lang sagutin agad para hindi na makawala? Napailing na lamang ako sa kanya at hinayaan siya sa gusto niya. Sinabi ko kay Albert na gusto siyang makita ni Mommy at hindi naman siya pumalag. Kaya nga lang, sinabi niya sa akin na kinakabahan siya. Hawak-hawak ko ang kamay ni Albert ngayon habang papatungo kami sa sala kung nasaan si Mommy naghihintay. Ramdam ko ang panlalamig niya pero paulit-ulit kong sinabi sa kanya na hindi mangangagat si Mommy. Kinakabahan ako, Crystal. Huwag na lang kaya nating ituloy. Gusto ko nga makita ni Mommy eh. Huwag kang matakot. Ani ko at sinamaan siya ng tingin. Manliligaw ka pa nga eh. Paano pa kaya kapag pakakasalan mo ko tapos haharap ka kay Mommy? Baka himatayin ka. Hindi ko lang maiwasan. Aniya at saka tiningnan ako. Matagal na rin tayong hindi nagkita, Crystal. Tiniis kong huwag kang kitain para makuha ko ang gusto ko ngayon. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko at saka tumango. Kaya kahit may kaba sa aking dibdib, haharapin ko ito upang makuha rin ang gusto ko ngayon. Napangiti ako. Ano ba ang gusto mong makuha ngayon? Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Ang matamis mong oo, Crystal. Natigil ako sa paglalakad at hinarap siya. Natigilan din siya. Albert, bago tayo humarap kay Mommy, gusto ko lang sabihin sa'yo na sinasagot na kita. Namilog ang mata niya. Talaga? Tumango ako. Oo, bakit ko pa patatagalin? Mahal kita at ikaw lang ang lalaki na nagparamdam sa akin ng ganito. Mahal din kita. Aniya at saka napasinghap ako nang hinila niya ako para sa isang yakap. Pinakilala ko si Albert kay Mommy at nagustuhan niya agad si Albert para sa akin. Masaya ako dahil ang daldal nga ni Mommy at parang agad silang nagkasundo. Pagkatapos ng kwentuhan at kainan, inihatid ko na sa labas ng bahay si Albert. Uuwi na ako. Text ako sa'yo kapag nakarating na ako. Aniya. Tumango ako. Sige mahal. Nagulat siya sa huling sinabi ko. Mahal? Ayan ba ang tawagan natin? Tumango ako. Napangiti ako. Ang ganda. Aalis na ako. Maraming salamat, mahal. At sumakay na siya sa brand new kotse niya. Napangiti ako at agad naghintay ng kanyang text na agad ko namang natanggap nang nakauwi na siya. Hindi ko alam na matutuloy pala ang love story namin na naudlot. Ang love story namin na disgusto ng karamihan dahil sa mga estado namin sa buhay. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Ngayong nasa akin na muli si Albert, hindi ko na siya pakakawalan. Tumawag si Albert sa gitna ng gabi at agad kong sinagot. Hello, napatawag ka. Humikab pa ako dahil inaantok na ako. Gusto ko lang marinig ang paghinga mo, mahal. Bungad niya sa akin. Kinilig ako sa sinabi niya. Talaga? Oo, alam kong inaantok ka na. Huwag mo lang i-off ang tawag. Matulog ka na. Napangiti ako at napapikit. Sige. Good night, mahal. Good night. Hindi na mawala-wala ang ngiti sa aking labi dahil alam ko na paggising ko sa umaga, may Albert na akong mabubungaran at hindi na ako iiwan. Ano ang magandang aral ang natutunan nyo sa ating kwento ngayon? Mag-comment lang kayo sa baba at asahan nyo ito'y aking babasahin at pupusuan. Maraming salamat.